alam ng katotohanan. Ay baka ang matandang baliw sa labas. 3 taon na ang nakalipas, may nangyari sa aking tindahan, ikaw ang nag-report sa pulis. Ano ba talaga ang nangyari? Narinig ng matanda at pinaupo si Tio Hu. Pagkatapos, kumuha ng raincoat at binuhusan ng tubig. Tiningnan ni Tio Hu ang sarili sa salamin. Parang naalala niya ang ilang lumang bagay. Kinuha ng matanda ang baril pero biglang inagaw ni Tio Hu. Tumawa ng malakas ang matandang baliw. Ang mukha ni Tio Hu ay puno ng galit ng isang mamamatay tao. Ngunit napansin na ang baril ay hita ng manok. Pero ang bilis ng kamay niya, tanda ng isang propesyonal na mamamatay tao. Sa oras na ito, nalilito si Tio Hu. Ano ba talaga ang dati niyang pagkatao? Ano nga ba ito? Pero bago pa man siya mag-imbestiga, isang grupo ng mga goons ang humarang sa kanya. Kinontro nila siya para maghiganti sa umaga. Pero hindi napansin ng lider ang tingin niya. Sinuntok siya pero nabali ang kamay ng lider. Kaya naman sumugod ang mga kasama na may pamalo. Habang ang matanda ay tahimik na nanonood. Dahil gusto niyang tulungan si Tio Hu na maibalik ang alaala. Nang gabing iyon, grabe ang bugbog kay Tio Hu. Buti na lang, dumating ang pulis at ang pamangkin niya. Naiulat ng mga reporter ang away sa balita. Sa kasamaang palad, nalaman ito ng isang lihim na grupo. Si Akiet, ang leader, nakilala agad si Tito Ha sa video. Si Akiet ang pinuno ng organisasyong Phantom ng gobyerno, na ang mga miyembro ay mga top assassin. Gumagawa ng mga lihim na misyon para sa gobyerno, na walang nakakaalam. May lubid si Akiet na kayang putulin ang lahat. Sobrang galing niya, hindi mo maipapaniwala. Mag-isa kahit walang armas, kaya niyang talunin ang anumang grupo. Walang nakakaligtas kapag kaharap si Akiet. Ang mga tauhan niya ay mga mahuhusay na assassin. 5 lang sila, nakatulong sila sa gobyerno na lipulin ang maraming grupo. Nang makita si Tito Ha, tuwang-tuwa siya. Pinahak niya ang sistema ng pulisya sa kanyang tauhan. Mabilis nilang nahanap ang video ng gulo. Sa pamamagitan ng video, muling naalala ni Akiet ang nangyari sa gulo. Alam niyang si Tito Ha ang bumagok at binali ang braso ng isa. Nang mahulog, siko ang ginamit para patumbahin ang isa. Kahit kamay lang, nabulag niya ang isa. Kapag umiindak, nababali ang binti ng kalaban. Parang binubugbog si Tito